Napakahalaga nung support group ate, ano? Oo, tsaka huwag na kayo magkim-kim. Nung kabataan ko, ugali ko yun. Oo. Ugali ko yun. Pero ngayon, no! Hindi na. Hindi na. Kasi ikaw lang din ang magsasuffer, ate. Yeah. Tsaka learn to say no. Sige na nga, nakakaya naman eh. Ngayon, hindi ko bet. Oo. It's so simple. Ang endgame dapat kung ano yung makakapagpaalwan sa nararamdaman mo, kung saan ka comfortable. At saka know your worth. Ganda nga ate. This is The Good Sake with Christian Bables, powered by Luca Creatives. She's a true powerhouse of talent who can make you laugh until your stomach hurts, and then blow you away with her incredible singing voice in the same breath. She is a beloved comedian, a staple on our television screens, and now she's bringing her spectacular comic timing and star power to the highly anticipated our movie, Drags to Riches. But beyond the glittering stage and the punchlines, she's a resilient woman, a mental health advocate, and a proud single mom. You know her, you love her, the uniquely hilarious and fiercely talented My Ate Kay Rosas. Hello! Welcome to myself. My very first podcast ever. Salamat ate. Thank you for saying yes. Diyos ko po, nakaka-pressure naman yung unang-una mo to. Oo nga eh, hindi ko gagawin ko dito. Ba usually naka-ano yan, nakaganyan. Gusto ko nga Nakakantuan lang tayo ate. Oo, minsan nakatiwarek. Kaya mo, para maiba lang. But it's nice of you for share English. Kasi English yung teleprompter mo. Sorry na. Oo, ba't naging English tayo? Salamat sa pag-invite. Oo naman ate. Thank you for saying yes. My God, parang You're isang sabi welcome. ko lang sa'yo, gumawa ka kaagad. Thank you ate. Walang problema. Maraming salamat. Basta walang labada. Naalala ko, unang kong meet sa'yo personally, parang anniversary ng Cornerstone. Yeah, I think so. Kakatakot kang lapitan. Ate, meron kang aura na Intimidating ba yan? Intimidating. Oo. I get that all the time. talaga. So, sino mag-a-adjust? Yung personality mo talaga very strong, very intimidating. I think kasi ate mistisa ka. Hindi ko alam. Siguro, personality-wise, kasi nga, wala tayong magagawa. Since 17, nagtatrabaho na ako, independent, single mom. So, sino mag-a-adjust? Pero once you get to know me naman, parang naging magkaibigan Totoo naman yan. tayo, ay palong-palo naman. Isa kang singer. Yes. Diba? Tapos sa stand-up comedy ka pa ba ate? Hindi na ngayon. Pero Hindi kasi na yung comedy ko kasi when I perform, no, pag kinukuha ko sa mga labada, kasama yun eh. Lagi nag-i-incorporate yung pagkanta ko sa pagpapatawa. Yun yung brand ng comedy ko. Yun yung brand ng entertainment ko, kumbaga. Pero alin sa dalawa, yung mas mahirap gawin ng live? Pareho lang. Pareho lang. Pero ako mas siyempre, I think yung pagkakanta, no? Kasi paano kung malat ka, pag may sakit ka, hindi ka makakanta. Yung pagkapatawa, kahit nakatiwarik ka eh. Oo. Kahit nakatuwad ka and everything, it comes out naturally. Kasi it's either you have it or you don't. Pero na-try mo lang kumanta na nakatuwad. Oo, sa GGB. Oo, meron yun. Let's watch this. Nag-start ako sa singer. Oh, I mean, professionally. galing ate. From the root word professional, from the root word pay. So, isa yung bayar. So, yun talaga yun, guys. Professional, from the root word pay. Ibig sabihin, isa kang bayaran. So, nagsimula akong bayaran when I was only 17, 18. So, as a singer. Yun nga. Tapos, umikot na ako, nag-jazz, nag-lounge singer, nag-abroad. So again, been there, been that. Sa dinami-dami mong performances, mga concerts, meron ba sa mga concerts na yon ang naging memorable for you? Recently lang, nag-celebrate ako ng 25 years in show business. So, 25K sa New Frontier, yon. Pero ang pinaka-memorable ko siguro is yung 18K, same venue. Kasi palong-palo yun, Christian, nakakaloka. Nakuha ko lahat ng guest. Talaga? Napuno yung venue. Nag-sold out yung mga 2 weeks before. Napuno yung sa mga 80% puro mga fans lang. Talaga ate? Ng mga guest ko. Kasi ang guest ko, Kyla, Oo. Angeline, Wow. Jaya,
Sumalangit to, buhay pa si Poo. Buhay pa si Poo! Nakikinig si Poo ngayon. Chocolate! Sorry, Tita Winnie. Poo, pasensya na. Buhay ka pa rin naman hanggang ngayon. I love you. Si Chocolate doon pa. Chocolate tsaka si Poo. So yung memorable sa akin lahat yun. May kanya-kanyang distinct na kineso yun na hindi ko makakalimutan. Oo. Saan ka ba mas passionate? Sa pagpapatawa o sa pagkanta? Ako talaga kasi, whether they like it or else, singer naman talaga ako eh. Oo. Ayaw nilang maniwala. Hindi ko kiniklaim na magaling ako, pero marunong akong kumanta. Diba? Kasi subjective naman yan, no? Kung sino naman, meron tayong nagagalingan, meron hindi. Parang ganda lang, diba? Yeah. Minsan nagagandahan ka sa isa, hindi naman maganda sa yung isa. So, gawin din sa pagkanta. May taste tayo. So, pero ako, makipagpatayin ako pag sinabihan ako na hindi ka marunong kumanta. Diba? Pero kung di ako magaling, okay lang kasi hindi talaga ako magaling. Magaling ka? Uy, kanya-kanya paniniwala, walang pakialamanan. Marunong ako, oo. Yung galing, bahala na kayo kung nagagalingan kayo hindi. Okay lang yun. I respect your opinion nyo yan. Ate Kay, performing, no? Bakit at paano ka napunta sa acting? Actually, pag-actually naka-artista, bata pa lang ako, nagpeta ako for 4 years. Peta, back in the 80s to 80s, so to the math. So, doon nag-start yun, theater. So, umaarte ka na pala talaga? Yes. Lahat ng club, pinasok ko, dance, singing, theater club. Sumali ako sa beauty contest, nanalo naman ako. Yes. Kumbaga, been there, been that. Uy, mali! Magkakapahinga muna ako. Salamat, Heavenly Dessert. Wow! At which point ka biglang nag-gear away from theater acting? Sumampa ako sa isang sikat na mga nauna, isa sa mga nauna mga sing-along bars. That time, you call it sing-along bars. Hindi comedy club or comedy bars. Kasi ngayon comedy bars eh. Dati, hindi pwede yung nakakatawa ka lang. Dapat marunong kang kumanta. Okay. Kasi ang trabaho ng sing-along master, yun ang tawag, hindi naman stand-up. Kailangan lahat ng customer mo, sasamahan mo silang kumanta. Yun ang trabaho mo. At the same time, entertaining ka. Sila Alan Kay. Yun yung trabaho ng sing-along master. So, syempre, at the same time, nung nag-theater ko kipeta o kahit nag-drama na yung eksena, tumatawa sila. So, sabi ko, so, meron siguro silang nakikita ng kakatawa sa akin. Hindi ba akong offend, in fairness? Pero, yun. So, dahil sa pundasyon mo sa teatro ng 13 years old. Yeah. Pakatapos sumalang ka sa adult na mundo na muna 9 o'clock hanggang alas 3 sa madaling araw. Ba yung trabaho namin dati? As in 9 to 3. Grabe. Yes. 9 p.m. to 3 a.m. Yeah. Grabe. Let's talk about our film, ate. Anong favorite part mo nung film na nakunan mo? Yung ending natin. Talaga? Tabangan nila yan. Yung ending natin. Ewan ko kung yun yung gagawing ending ni Direk. Galing niya doon. Oo, yung ending natin. Ang ganda. As an actress kasi, ako I must say, si Ate Kay as an actress, hindi mahirap ate na makikonnect sa'yo. Meron kang ability na tumingin ka lang, ramdam ka na nung ka-eksena mo. Different dun sa nakilala natin, nakikita natin na Ate Kay Brosa sa TV na laging grabe, kada salita yata may patawang binibitawan ng ate. Pero she, as an actress, ibang klase ate. Na very refreshing makatrabaho. Nagulat ka ba? Ako din eh. Ang galing! Hindi, pero yun nga eh. Yun nga yung isa din sa... Sana magtuloy-tuloy kasi napatunayan ko naman din, in fairness banggitin ko, kahit di mo tinatanong. Before, sa Second in Prague, yung last kong teleserye was Ang Himala ni Nino. Ito yung maraming awards na kuha yun. Tapos for the very first time, nagkaroon ako acting award. First time na nagulat ako, oh my God, ano pala na... Sabi ko, akala ko, ano to kasi, college, college. Voting system. Feeling ko, lang ako naging favorite or something, thank you pa rin. Patito ko ng nagpa-outfit ako and everything. Kasi nga, first time. Yeah. As an actress to, ha? Eh, nanomit din ako sa KBP. I mean, ako, personally, pa rin ako critical pa rin ako sa sarili ko, paminsan-minsan, na parang may doubt, may self-doubt ka pa rin na, totoo ba?
mamatay. Yung comedy given, parang sa akin given. Pero yung acting, salamat, nagbigyan ko ng project tulad dun sa movie natin. Napakita namin yung konting serious side na pwede siya mag-straight acting. Oo naman. Ate, my God. Pwede. Alam mo, ito nga ang pinaniniwalaan ko, ate. Alam mo, yung mga hindi takot at yung mga mas masasakit panoorin, yung mga lagi nagpapatawa. Oo. Sa like ko nga narinig, yung pinaka mas masakit, makurot na umiyak yung mga komedyante. Yung mga komedyante, kasi we are used to see you make people laugh. Oo nga. Or ikaw din mismo sa sarili mo, madalas kang tumawa. Pero kapag ikaw na yung umiyak, ang sakit-sakit. Like Ate Poki, si Ate Pokwang, si Ate Uge, si Miss Ai. Yeah. Mga magagaling magdrama. And kay Brosas, abangan nyo yung eksena namin. Abangan nyo, nagbabagang luha. Di ba, ate? Galing. Tama. Sa set ng Drags to Riches, ako, I must say, I think pwede naman nating sabihin na powerhouse yung casting natin. Ano? Oo naman. Konti lang natin. Yeah. 3 lang? Charot. Hindi, ilan ba? Lahat ata ng sikat na mga drag queens na sa atin. Drag queens na sa atin. From brilliant dramatic actors to the mga drag queens na nakasama natin. Sino sa mga castmates natin, ate, ang masasabi mong hindi mo makakalimutan naka-eksena mo? Gusto ba yung sabi ko na lang yung kung sino ayaw ko? Charot lang. Charot lang. Gano'n, sino parang, charot lang. Wala. Kasi ang masabi ko lang is, nag-enjoy ako sa lahat. Nag-enjoy ako sa performance. Nakita ko yung isang eksena talaga na palumpaw na na-shock talaga ako sa'yo. As in Gen Z, shish! Gumawa talaga akong gano'n. Gumawa talaga ako. It's so lit. Gano'n talaga yan ako. Yung eksena mong yun. Pero ang masabi ko kasi, mas kasama ko sa sa eksena at saka kasama sa tent, is si McCoy. Which, nagkataon din si McCoy, bago pa siya nag-artista, nagkaroon na kami ng connection during pandemic. Okay. Kasi ginuit-juit ko yung mga yung mga dubs niya. TikTok. Tuwa ako sa kanya, mag-ang love ko kay McCoy. I love McCoy. So I think yun means, to answer your question, McCoy. Once the set packs up and the crowd goes home, how tiring is it to be the K Brosas na ine-expect nating lahat na nakakatawa, na light lang lahat? Ako kasi I super enjoy being alone. Which I know it's not for everybody. It's an acquired taste. Asa kwarto lang ako nanahimik. Kaya ko tumulala. Nasa dagat. I love solo traveling. So, pag wala ako sa entablado, nai-enjoy ko yung katahimikan. Kasi niingayin ako sarili ko minsan eh. Meron kang mga kaibigan naman. Strong at buo na support system. Yes. Kunyari, merong moment sa life mo na ang bigat, no? Siyempre, tao tayo, ate. Ang dami natin. Inevitable yung mga pinagdadaanan nating mabibigat sa life. Can you say na meron kang matatag at buong support system sa mga kaibigan mo? Oh, yes. Bukod sa showbiz, sa given naman si Po, tsaka si Poki, no? Masabi ko, marami na yung mga kaibigan, pero ang pinaka-close ko talaga si Po tsaka si Poki. Okay. Pwede kong tawagan yan anytime. Bukod sa kanila, meron ako mula hindi pa ako nag-artista, sila pa rin yung kaibigan ko. At para sa akin, napaka-importante. Yun yung core, yung trusted few. Yung kahit anong, yung mga sabihan mo, no judgment. Doon sa mga trusted friends mo, na sinasabi mo, since then, kaibigan mo na, experience ka na ba ng betrayal from a friend? Oh, yes. Yes. Of course. Dinimanda ko nga isa. Charot. Nakadimanda pa rin hanggang, hoy, asa ka na ba? Oo. Ako kaya din ako nagkasakit. Charot. Huwag niyo akong tularan, oo. Kinimkim ko lang eh. Noong kabataan ko, kinimkim lang. Pero sa totoo lang, lahat ng mga tumodong may binawa sa akin na matindi, ngayon, pag hinarap mo sa akin, hindi makakaharap. Lahat sila. Hindi ko na iisa-isahin. Pero lahat na nang gumawa sa akin ng malala. Ngayon, nananawagan ako. Alam niyo kung sino kayo. Oo. Kasi
matapang naman yan pag sa ibang tao eh. Pero makikita mo, may mga iba, may ilan akong mga umiiwas para lang hindi ako makasalubong, ganun kalala. Kasi nga hindi ako matalak. So hindi ka confrontational? Pero pag try mo. Ganun lang, hindi, ganun, try mo. Recently lang, ay, kailangan, pag-usapan ng milyon, pera ng pinag-uusapan, milyon ng pinag-uusapan, demanda mo. Yun ang ginawa ko. Na hanggang ngayon, pinaghaharap mo ng mga pulis. Kasama at si Bato, hindi ko alam. I mean, how do you pick yourself up from that kind of devastation and betrayal? Dinimanda ko yung kontraktor, di ba? So hanggang ngayon, ongoing, nanalo tayo sa kaso. Yay. After 8 years, di ba? Pag alam mo na sa tama ka, minsan matagal. Paglaban mo, but sana kung yung friendship lang kasi sinira, yung bank account ko sinira eh. Yes. Hindi lang ito 1 milyon, ilang milyon to. So, nag-breakdown ako, parang nagkaroon ako ata ng mental breakdown no, kasi sobrang stress. Kasi hindi lang friendship, hindi lang pera, yung time. Di ba? Yung nandun ka sa, alapit na matapos yung simpleng bahay ko, matapos yung stress nun. So, ayan, video call kami kasama yung mga friends ko, yung mga BFFs ko. Napakahalaga nung support group ate, ano? Oo, tsaka huwag na kayo magkim-kim. Nung kabataan ko, ugali ko yun. Ugali ko yun. Pero ngayon, no! Hindi na. Hindi na. Kasi ikaw lang din ang magsasuffer, ate. Yeah. Tsaka learn to say no. Kasi dati parang, sige na nga, nakakaya naman eh. Ngayon, hindi ko bet. It's so simple. Laging ang endgame dapat kung ano yung makakapagpaaluan sa nararamdaman mo, kung saan ka comfortable. At saka know your worth. Ganda niyan, ate. Oo, tsaka hindi ka iba yung know your worth sa nagmamalaki ah. Iba yun ah. Iba yung mayabang. Iba yung, di ba? Kasi pag you know your worth, hindi mo sasabihin na ito yung presyo, hindi naman ganun. Sabi ko, ito yung kaya ko ibigay sa binibigay niyong presyo. Ibigay niyo sa akin yung, alam niyo, kapantay nun, nung entertainment, nung value, whatever. Kasi hindi mo ito basta na mag-3 songs ka lang o 2 songs, o gagawa ka ng pelikula o ng serye na, atin lang ako dyan, walang kwenta, acting ka lang, masabi lang. Binibigay mo naman yung best mo eh. Gaano katagal bago mo matutunan how to say no? And ano yung mga bagay, ate, na naging epekto sa'yo nung laging hindi, yes, sige, game, give? Yun nga, inaabuso ka. Kasi nga, kilala ko yan, okay lang yan. Pero nag-reach na ako 40, itong perimenopause and menopause. Ngayon menopause na ako. Member na ako ng Menopausal Motion Dancers. So Lana, Signs of Aging na. Kasama na siya. Yung may pitik na ako, I know. Hindi ko bet. Wala na. Itutulog ko na lang. Hindi sa pag-ano, pero gano'n talaga. Ayun, itong dahil sa age. Malaking factor yung age. Tsaka yung sobrang dami na nilang, teka lang, ang dami yung abusado Oo. Yun. Pero ate, are you an advocate for mental health? Yes. Nag-vlog ako, simple lang, sinare ko yung journey ko sa pagkakaroon ng depression tsaka ng anxiety disorder. Ang dami naman din nag-comment. Tapos natuwa naman ako ngayon na wala na yung stigma. Kasi nga, I still have it, yung anxiety disorder. Na sa akin wala na, parang tanggap ko na hanggang mamatay ako, sakit ko na yan. As long as meron akong gamot as needed. Pero yun nga, may tanong mo. Shoot ang sa kalimutan ko. If you're an advocate. Ayun na nga. For mental. Kinukwento. Kasi nga, like sinasabi na mental health is as important as physical health. Ako, I'm one of those na functional depression. Tama ba yun? Yung depressed ako pero nakapatawa ako, nakaharap ako sa camera. Pero deep inside, may something. That's why it always pays to be kind. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng tao eh. You may be putting a smile on your face, but hindi alam ng mga tao kung ano yung pinagdadaanan mo inside. Right. No, ate? Ako, at hindi naman ako nahihiyang ikwento to sa mga audience ko din, ate, that during the pandemic, I've been diagnosed with mild depression and panic disorder. Know that there's help.
Yeah. Know that there's help. Naggamot ako for 1 year. Yeah. Naggamot ako for 1 year. And I must say, tama ka, ako din, I still have it, but I know how to control. I think, ate, yung mga, well, not to invalidate din Yes, of course. Kaya, sila, no? But I think they're coming from a space na hindi kasi nila alam, hindi sila aware sa mga ganitong klaseng usapin. Lalong-lalo na, ate, yung mga, ako personally, I will speak from my experience. Yep. Nanggagaling to kadalasan, again, sa experience ko, sa mga nanay, tatay, yung mga mas nakakatanda sa atin na ang akala nila sa mga ganito ay pag-iinarte. yeah. Hindi po. Kondisyon siya that needs to be treated. Yes. And doon sa mga nakakaranas ng ganito, kayo matakot. Do not be afraid to seek for professional help because there's help. Correct. And you're not alone. Ulitin ko, kailangan magkaroon ka ng mga kaibigan. As pag hindi mo talaga kaya, seek professional help. Yes. Huwag mong sarlinin. At saka huwag ka mag-self-diagnose again. Kailangan pa rin natin maging matapang eh. Kasi at the end of the day, walang tutulong sa atin, kundi sarili din natin minsan eh. Tawid tayo sa pagiging nanay ni Kay Brosas, ng Ate Kay. So, you raised Crystal beautifully while juggling a busy showbiz career. Anong pinakamahirap na part ng pagiging single working mom sa industriya natin na hindi nakikita ng tao? Sa akin siguro yung first few years niya, yung elementary. Lalo na yung mga from age 1 to 6. Kasi lagi ako wala. Lumaki siya sa yaya. Tapos pero yung anak ko naman, in fairness, hanggang ngayon hindi kami nag-text na walang I love you. Oo. Pinalaki ko siya ng ganun. Bumawi mo ako ng very, very light. Oo. Nung pre-adult hanggang adult life niya. Pero yun yung medyo, yun yung masakit. Pero totoo, kailangan ko tanggapin kasi nangyari talaga na medyo wala na nga siyang tatay, hindi pa ako masyadong ganun ka-present that time. Kasi I need to work. At alam naman niya, pinag-uusapan naman namin yun na ngayon naiintindihan naman niya dahil alam naman niya na yung pinagdaanan namin, pagiging single mom and everything, parang wala akong choice. Kaya naman yung anak ko, alam naman niya to, well-traveled. Oh. Kasi yun ang bawi ko sa kanya. Sarap na maging anak mo, ate. I know, right? Oo, kasi nung una, nasa akin pa siya, pag nag-travel ako, kasama siya. Oo. Ngayon, may sarili na siyang buhay. Abang to? KKB to, tanga. Oo, gawin na ako, ganoon. Tapos ngayon, siya na nalilibre ng dinner. Talaga, ate? Yeah, paminsan-minsan, ganyan. So, nakakatuwa. Pero, may mga eksena, sana pala, binigay ko lang ang time ko sa anak ko. Pero again, hindi mo masabi pinag-isihan mo kasi nga kumita ka naman. Pero still, ayun. Pero I think si Crystal, nagigets naman niya lahat yun. Open kayo sa isa't isa? Yes, super. Ang galing. Super open. Gaano kahalaga yun? Kahit gaano kasakit minsan, kahit di mo naiintindihan, naiirita ka, makinig ka muna. Kasi mangyayari niyan, pupunta sa barkada, so wala kang alam. So maloka ka, depressed pala yung anak mo. Sorry pero diba, kasi hindi ka nakikinig. So importante, pakinggan mo, hayaan mo magkamali. Totoo yan. Hayaan mo magkamali. Wala nang perfectong anak, wala nang perfectong relasyon bilang magulang at anak. Pero pag nagkamali, hayaan mo kasi hindi ka nagkamali, perfecto ka? Ano to? Si Kristo? Ano ka-importante para sa'yo na i-accept at i-validate yung wants and needs and choices ng anak mo kahit na minsan ay parang taliwas yan sa kung ano yung alam kong tama at mali. Yes. Nangyari yan actually. Nangyari na yan 2022, we had a fallout for the very first time sa buong buhay namin. Okay.
1 year na ako hindi kinausap. At totoo yung sinasabi mo na sa friendship, no, tsaka relationship, pero walang mas masakit pag parang nagkaroon kayo ng cool-off moment ng anak mo or bilang magulang. Kasi that time talagang, pag nababalik ko sa pag-ibig, lahat ng tayo nabaliw, no? Ito yung sasabi ko na, babalik ako doon na, hayaan mo sila magkamali. Alam mo gano'ng kasakit sa akin yun? Kasi pero kailangan mautunan niya yun sa sarili niya eh. Oo. So eventually, after 1 year, bumalik din naman siya sa akin. Oo. Siya din nagsabi, Mami, I'm sorry, ganyan-ganyan, bla bla. Pero kailangan nila ma-realize yun. Kasi kung pinilit ko yung sarili ko, anak, mali ang ginagawa mo, o anak, ganyan, di ba, bla 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 bla. Di lalo siyang, although napakasakit sa akin yung Christian, sobrang sakit sa akin. I can imagine. Yun yung time na bumalik uli yung depression, and at the same time, I'm having this perimenopause symptoms. Dahil it was one of the darkest. Pero alam ba nila? Yeah. Diba? So, 2022, that time. Tapos eventually, nung bumalik siya sa akin, mas maging maganda yung friendship or relationship namin ngayon dahil sa nangyaring yun. I'm pretty sure, basta sasabi ko sa kanya, andito lang ako. So, kung ano man ang mangyari, andito lang ako. So, yun ang relationship namin ngayon. Very open. I'm sure kasi maraming mga magulang at anak ang pinagdadaanan yan ngayon. Oo. Ano yung maibabahagi mo sa kanila? Ma-advise mo sa kanila, ate? Huwag natin obligahin, manak natin, hindi yung mga produkto na, "Hoy, pinag-aral kita ha, kailangan itong gawin mo sa akin ng shoot ang inamis." "Hoy, sumbat?" Huwag, ang tsaka. Para sa akin ako lang to ang tsaka. Maganda kung magkukusang loob ang mga anak natin. Diba, kusang loob. Hindi yung dahil sumbat. No. Yung, o sige mami, o sige, libre kita sa ganito, ganyan-ganyan. Okay yun. Pero, para sa akin, ako lang ulito, hindi obligasyon ng anak ang para sustentahan ng mga magulang sa kanilang pagtanda. Kung ibibigay ng anak mo sa'yo, thank you Lord. Sinong tanga man, hindi mo ako plastic pa sabihin na tatanggihan ko yun. Hindi yun sinasabi ko. Ang sinasabi ko is obligasyon. Pagtanda ko pag wala na akong trabaho, ikaw sasagot sa akin No. Kasi meron din siya sariling buhay. Kailangan niya mag-ipon para sa sarili niya. Oo. At pag, if ever man, pag nagkaanak siya ng kuko, charot lang. Kasi nga tomboy. Anyways, pag nagkaanak siya ng ingrown, ayaw pa rin matapos. Kung yung kulang na connected. Ang tagal, di ba? Alam mo yung anak ko parang tanga to. Pag ginaganyan ko siya, anak, may fingerprints ka ba? Nagaganyan ko kasi siya, kasi anak ko yan. Tama? Parang joke sa magkakaibigan. Yung pwede kayo maggaguhan, kasi magkakaibigan kayo. Pero sa ibang tao, ang responsibilidad natin bilang magulang, ang palakihin sila. Number 1, that's our obligation. Responsibilidad. Tayo nagluwal sa kanila sa mundong ito. Natural tayo magbibigay sa kung saan lang nating makakaya. The best, no? Wala tong class, hindi ko sabi kung middle class, may nakakaya. Kasi naghirap din naman ako. Sa pag-ano, baka sabihin ng mga tao, nasabi mo yun kasi pera ka. Pinaghirapan ko po yun. Pero nanganak po ako mag-isa. Let's watch this. Hindi nga. Nanganak ako literal mag-isa. Mga single moms. Saludo ako sa mga single moms. Pero obligasyon talaga natin yun. Makinig, no? Pero ate, ano naman yung mga masasabi mo dun sa mga anak na hindi makapag-open sa mga magulang? Yun nga. Kasi case-to-case based din yan, di ba? Kasi baka nga kasi masyadong matapang yung mga magulang nila. So wala silang choice. Anong gagawin natin? Oo nga. Di ba nangyari, mami, ano naman yan? Uunahan ka ng ganon? Siyempre, kahit sino namang bata, lalo mga teenagers, mahirap. Kahit di ko rin sila masisi. Minsan kasi nadadaan ng anak sa pabalang na way ng pag-express ng kung ano yung gusto nilang sabihin. Namali din naman yun, in fairness. Oo. Pero again, hindi natin masabi kasi nangyari sa akin, nangyari sa'yo. Kailangan nyo maging open. You have to open your communication. Kasi Mahirap na. magaganon yan Diba? Yes, ate. Ano pa ang gustong gawin ng isang Kay Brosas? Mag-drama, mag-action, mag-horror. Talaga, ate? Yan ang pangarap ko kasi nga,
Although I'm very proud kahit sa naging part ako sa movie mo, it's still very K-brosas eh. It's very effortless. Although may mga eksena tayo ng bigat, pero it's still dramedy. It's still... Pag napanood mo ako, may K-bros pa rin ako dito. Nung papanoorin mo yung Secret ng Prague, K-bros pa din to, yung mga punchline. Panoorin mo yung Nino, ay, may big... Ay, teka lang, may ganon, di ba? Ay, shit. Umiyak siya. As in, walang daya. Iyak talaga. On cue. Ganon. Gusto ko magkapelikula na wala. Strip mo yung... Sino to? Sino to pinapanood ko? Si Kay ba to? Ate, I think mangyayari yan. Right? Yeah. Kaso kailan... Pag 80 na ako, te! pero natutunan ko din naman ngayon, sa panahon ngayon, we are never too old to set our new goals and dreams. So sabi ko, Lord, sana yun ang path ko. Kasi gusto kong mag-try na as in walang comedy at all. Although hindi ko sinasabi, don't get me wrong, hindi ko sinasabi, ayoko mag-comedy. Hindi ko sinasabi yun, pero gusto ko yung iba. Meron akong gift for you. Oh my God, ano ba yan? Ito, Heavenly Desserts din? Charot lang. Teka lang ha. Sorry, I love Heavenly Desserts. Thank you, I love them. Yes, Nagpa-surprise party ako dyan. Let's go, Heavenly Desserts. That one is from my own brand. Ang taray, may sarili ka na rin brand. May sarili akong brand, Wild Skin. So, ma-brightening and lightening skincare system. So, 4 lang yan, ate. Binuksan ko talaga. Bakit? Gusto makita, iba. Para, hello, get ready with me. Unboxing! Thank you. Thank you You're so welcome, much. ate. And this one is from Heavenly Desserts. Ay, of course. By Chef Jay. I love Chef. Yeah. Chef, thank you din sa ginawa mong pa-surprise dun sa aking friend. Ate Kay, for our last question. Kung meron kang gustong i-retake sa buhay mo, ano yon at why? Yun yung kukuha ko ng panibagong contractor. Totoo nga! Hindi nga mamatay. Actually, Yung mga kagagahan ko nung kabataan, kapokpong ko, hello, lahat naman tayo dumaan dyan. Yun lang talaga. Kasi yung mga kagagahan ko nung kabataan, with my family na rin, kasama na rin yun. Pero yun lang talaga. Kasi yung stress na binigay sa akin yan, yung tagal, ilang milyon. Kasi yung demanda naman, hindi lang naman yan babalik sa iyo. Ang dami pang magkano pa nag-aas ko bukod dun sa tinangay niya eh. Di ba? Yung stress talaga, promise. Kaya kayo, contractor, kahit kaibigan nyo, wag. Doon na kayo sa mga kahit mas mahal, doon na kayo. Or ba, kung gusto nyo, ng trusted talaga, kunin nyo yung bagong contractor. Oy, Rowald, tuwa. Dumami niya eh. Talaga? Dumami yung kliyente niya, Rowald Sugapong. Magaling yan. Gusto ko yan. Kasi ang dami ngayon mga gagagong magagong mga kontraktor. Para mga senador lang. Ate, that's the good take. Thank you po! I love you, ate. Thank you po! Taas, di ba? Nakakangilo. Shoot. Ate, I love you. Thank you. We would like to thank our brand partners, Wild Skin, Heavenly Desserts by Chef Jeng, and Silpo Joyce Furniture for supporting this program.